I leaned Eloy back on the wall to support my body from falling. Kinagat ko ang labi ko para biglang mapasigaw sa galit ang sarili. Tatiana is in the emergency room. It's been 2 hours since we arrived in the hospital. Eloy's body is trembling and I'm feeling mixed emotions all at this moment. Aamon. I glanced at Papa, Tito Dominic and Tatiana's nana. Kararating lang nila. Ang mga pinsan ko ay papunta pa lang dahil lahat sila'y may inaasikasong ibang bagay. Out of town naman ang mga tita at tito ko. Micah excused herself earlier to call someone in the Philippines. What happened, Hijo? Ayos ka lang ba? Ano na ang kalagayan ng asawa mo? Biglang dumating si Raymond sa mansion para ibalitang na ospital si Alison. Bakit ito nangyari? Sino ang may gawa? Sunod-sunod na tanong ni Papa. Hindi ako nakapagsalita. What will I use as an excuse? Tatiana went out to meet the father of her child who happened to be a fraud. Baka masuntok ako ni Papa. There's an accident in Linoy's 5-star restaurant. Tatiana and Micah are having their lunch there so they got caught in that incident, sagot ko na lamang. That's not what I've heard from Raymond. Si Tatiana talaga ang punteriya ng may gawa, hindi ba? Galit na untag ni Papa at binigyan pa ng nangungumbinsing tingin si Tito Dominic. Mukhang galit si Tito Dominic pero hindi siya nagsasalita. Umiyak na sa gilid si Nana M. Napabuntong hininga ako. I am afraid about her health. If she inhaled a lot of smoke from that incident. You better make them pay for this, nang gagalaiting singhal ni Papa sa akin. He looks very affected more than anyone else in this world. Napapailing na lamang si Tito Dominic at inalo si Papa para kumalma at tumigil na sa kakasigaw dahil nasa ospital kami. Gritted my teeth. I will surely make them pay. Nagtagal pa kami ng ilang minuto roon hanggang sa bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor at agad siyang nilapitan ni na Papa. How's in my daughter? Paunang tanong ni Tito Dominic. He stayed on a position. Huwag sana malala ang kondisyon niya kundi makakapatay ako. Are you the family of Tatiana Tessimon? Tanong ng doktor. Lahat sila tumango. I got to ease my nervousness. The anticipation is killing me. She is stable now para akong nabunutan ng tinik pagkarinig ko pa lamang sa sinabi ng doktor. Mas nadagdagan ang panghihina ko pero masaya ako. It took us hours to finish because we performed an X-ray and ultrasound. Luckily it's not severe smoke inhalation, ani doctor. Thank you so much, paulit-ulit na pagpapasalamat ni Tito Dominic at Papa. I am relieved. The wife is safe, just want to inform and congratulate you all that Mrs. Tessimon is healthily pregnant. She is in a good condition together with her baby, the doctor announced merrily. I was stunned and it felt like God struck Eli, deadly lightning. Damn it, this is not good. I felt Eli's face becomes pale. Napalingon sa akin ang gulat na mukha ng mga kasama ko. Maliban kay Nana M na pinipiglan ang sariling makapagsalita. You can now transfer her to a private room, please excuse me, pagpapaalam ng doktor. Iniiwas ko ang tingin ko sa kanila. We haven't talked about what would be our response if we are caught in this kind of situation. Ayokong pangunahan si Tatiana. Hindi ko po pwedeng akuin na lang na anak ko ang pinagbubuntis niya. Bakit naman hindi ka mukhang masaya? Every didn't you tell us? Tanong ni Papa sa excited na tono. Pagkakaapo tayo, Dominic. Ang kaninang galit na si Papa ay masigla na ngayon at maaliwalas ang mukha. Even Tito Dominic looks very pleased. Can we talk about this some other time? Asikasuhin ko muna ang asawa ko. Tinalikuran ko sila. Akala ko ay pipigilan ako ni Papa o ni Tito Dominic pero narinig ko na lamang ang mumunting tawa ng dalawa habang nagpapalitan ng pagbati sa isa't isa. After I've worked on transferring Tatiana to a private room and being sure that she is fine, I went out of the hospital to contact Ray. That's when I learned that Harith and his team got a hold of the original data. Kaya hindi na lang muna ako bumalik sa loob ng ospital para dumiretso na sa headquarters. Nandoon naman sina Papa para alagaan at bantayan ang asawa ko. Pagdating ko sa headquarters ay naroon na silang lahat. Axel being tortured, Eli and Neumann didn't pass in my sight. Nilagpasan ko ang gawin nila at dumiretso sa couch. Nakalinya ang iba sa mga tauhan ko at naghihintay na lamang utos. Start cracking the codes, utos ko nang makitang nakahanda na ang lahat.
Harriet began to crack the codes that serve as the security lock of the private data. I track his data progress on the big screen in front me. Hindi nga lang madali para sa kanya dahil 26 pa lang ang nagagawa niyang i-crack sa loob ng 5 minuto. Who locked this private data again? Against at Erwin. Gilo Valenciaga. But the most difficult one is from the security management of Romania Hotel, sagot ni Erwin sa akin. I nodded. They are quite good. Get their background information for me. If they are willing to accept any job offer from me, then send them over here so we can start to talk about their contract. Good thing Gilo is not employed. He's in the Philippines with his team. Gilo is a good friend of mine, pagmamalaki ni Erwin. Tinanguan ko ulit siya. Lumipas pa ang 5 minuto at 4% pa lang ang natatapos ni Harriet. Magaling ang naglock nito. Aamon. Napalingon ako sa gawin ni Axel nang tawagin niya ako. Isang suntok sa sikmura ang inabot niya kay Virgo kaya hindi siya nakapagsalita ulit. Inilingan ko na lamang siya. Binalingan ko si Ray. I want this done within 1 to 3 hours. Assign 2 or more people to assist Harriet. Hindi ako magtatagal dito. Gusto kong nasa tabi ako ni Tatiana paggising niya. Hindi pa ba namamatay ang babaeng yon? Ano nga ulit ang pangalan? Tatiana Alice, Tila nagpantig ang tainga ko sa sinabi ni Axel. Narinig ko ang sunod-sunod niyang daing pagkatapos niyang sabihin yon. Pinasadahan ko ng tingin ang kabuuan ng headquarters. Kahit magsisigaw pa siya ay walang makakarinig sa kanya. I stood up and walked slowly towards him. Wala pa akong planong pahirapan siya sa aking mga kamay dahil unahin ko sana ang pagkalap ng impormasyon tungkol sa ama ng anak ni Tatiana. But fate do love playing with us. Sawa na siguro sa buhay niya ang isang ito. Pinatunog ko ang mga buto sa kamay ko. I began unbuttoning a blouse. Lumayo si Virgo sa kinatatayuan niya kanina. Tinapakan ko ang nakaposas na mga paa ni Axel kaya napasigaw ito sa sakit. I won't show mercy to anyone who will insult or talk ill of early wife. Did you just wish to die, Mr. Kinal? Diniinan ko ang pagkakaapak sa kanyang mga paa. Lislayu, mura niya sa akin pero agad ding napalitan ng daing at taghoy. I stepped backward and twisted myself to kick him on his head in a swift move. The sound of the chains being pulled and contracted echoed along with his complaints and groans. Nahulog siya sa kinaupuan niya at nagsuka ng dugo. Finish cracking the codes. I'll just warm up a little. Mas lalong umawat sa gawin namin ang mga tauhan ko. Even Virgo decided to join Liu's group instead of lining up together with his team. Lord Amon, you haven't worked out for months since you're married, paalala ni Ray sa akin. Simula nang nagpakasal ako, I stopped working out and going out. I even avoided playing extreme sports. Hindi ako umuwi ng bahay noon para lang makapagsaya. Because even if I don't work on my office, I know my assistants will do their job and my net worth per second will never fail to make me richer. Pero naisip ko na iba na ang magiging buhay ko. Tatiana is involved in my life now. Kung dating nagagawa ko ang lahat ng gusto ko ngayon, ayokong makita ang sarili ko na umuwing lasing at pabigat. Ngayon pang nalaman kong mahal niya rin ako. Hinding-hindi ako gagawa ng bagay na ayaw niya. I didn't know being in love will make you change person. Napatawa ako nang maisip ang rason kung bakit tumigil ako sa pag-workout. I planned to be a muscle builder before. Pero sa tuwing niyayakap ko si Tatiana ay pakiramdam ko anumang oras ay mababasag ko siya. She looks so teeny in my arms. Kaya hindi na muna ako nag-workout. Tamang jogging lang. Unlock the chains on his wrists and ankles, tugon ko na lang kay Ray. Hinubad ko ang relo ko at ibinigay sa kanya. Pagkatapos nilang maalis ang kadena sa katawan ni Axel, ay hinubad ko ang suot kong blouse. I reached the remote control on the side cabinet and tapped the red button. The mini cells fell from above and now I'm locked inside with Axel. Hindi na iyan makakatakas dahil nakakulong kami pareho. Pasalamat ka talaga Axel at maayos ang kalagayan ni Tatiana. Hindi ka pa pala nagtitino. Hindi ba sapat ang mawalan ng stocks ang kumpanya mo noon? Nanghihingi ka pa ng mas malaking kaparusahan. Pinatayo ko siya at isinandal sa selda. He grinned even though he's not in good condition. Alam mo Amon, napakadali mo talagang magalit.
Nagalit ka lang sa akin noon dahil mas ako ang ginustong sagutin ni Marilia. I gave you space and time, pero ano? Hindi mo nagawang makuha si Marilia. When he said that to me before, I felt so frustrated and mad to the point that I stooped down and settled on crushing his company down. Pero ngayon ay natawa na lamang ako sa kanyang sinabi. Forget about Marilia. Sayong-sayo na siya. Hindi naman talaga ako seryoso sa kanya noon. She's just an option so that I can have excuses to Papa. Mabuti pala at nagpakipot ang babae mo sa akin, kundi ikaw ang mamamatay sa inis dahil hindi ako mabuting katuwang kung siya ang pinakasalan ko'y, I said using the most irritating tone. He gritted his teeth. Walang tatagal sa ugali mall event nlay right knee and hit his stomach with it. Napahiga siya sa sahig at namilipit sa sakit. Marilia confessed everything. You plan to trick me using her as a bait. Para maghiganti. Tatiana is indeed a blessing in disguise. She came right on time. Now that you realize I didn't marry Marilia, you show up to ruin the relationship with LA wife. Axel is a touch guy. Tumayo siya kahit na halatang hindi siya makahinga ng maayos. Lily's brow shot up when he burst into laughter. It's more like devilish love. You should thank me na did you a favor 5 months ago, he said nonsensical while grinning. Hindi ako nakapagsalita. You can't remember anything, right? So that drug is effective. Halhalhal umigting ang pangako nang mainis ako sa kanyang pinagsasabi. I punched him on his face but he didn't stop laughing. Lord Ammon, the progress is 86%, singit ni Ray. I got distracted. Yule Axel's laugh again. Nilapitan ko siya at pinatayo bago siya muling sikmuraan. Ayul, duro niya sa akin pero napasubsob ang mukha niya sa sahig nang sipain ko siya palayo sa akin. You keep on talking nonsense, I will cut you tonggel, I said while grinding my teeth. Tinalikuran ko siya para pindutin muli ang red button sa side cabinet. Pero muli akong nainis sa tono ng kanyang pagtawa. The way he laughs sounds irritating as if he is laughing at me for being stupid. Nilingon ko siya at sinamaan ng tingin. Hindi ko maintindihan kung bakit umuulan ng biyaya sa'yo. Nakakatawa ka nga eh. Ang hinahanap mo lang ay nasa harapan mo ang sagot. Halhalhal, nasundan niyo ng ubo pero mas nag-focus ako sa kanyang sinabi. What do you mean the answer is in front of me? Ano bang alam mo sa hinahanap ko? Dalawa, pinaningkitan ko siya ng mga mata at unti-unti akong lumapit sa kanya. You obtained the private data from Romania Hotel. Bakit Amon? Naalala mo na ba ang lahat? Hinahanap mo ba ang babaeng nabuntis mo o ang ama ng anak ng asawa mo? 5 paghahati 8 para akong naestatwa sa kinatatayuan ko. His words echoed on my ear. Lumakas ang pagkabog ng puso ko. Babaeng nabuntis ko. Did I slept with someone I didn't know? No, he's trying to trick me. Don't freaking stain Ilay name. Out of anger, I draw near him and punched him 100 times on his face. Tumunog ang selda hudyat na may pumasok. Namalayan ko na lamang ang sarili ko na nakagapsero 5 sa mga bisig ni Leo. Nagdilim kanina ang paningin ko. Say that again and I will break you this instance, Eli thunder-like voice echoed all over the corner of our headquarters. Hindi na makilala ang mukha ni Axel. Pero nanatili ang ngising aso sa kanyang mukha, kaya mas lalo lang akong nagalit. You can't remember anything. You went to the Philippines 6 months ago for a 1-month vacation because you are secretly checking up on your mother. Pero hindi ba gabi-gabi ka sa bar noon kasi hindi mo matanggap na mas pinili niya ang bago niyang pamilya kaysa sa inyo? Mas pinili niyang palakihin si Spencer kaysa sayo. My hands trembled because of what I've heard from him. They get rid of the minicell and Virgo joined Leo to hold me still. I felt my eyes watered out of anger and frustration. His words is intended and they are damn hurting my ego. Is he laughing because of that reason? Hindi mo maalala ang buong pangyayari pero ang sakit ay nanatili sa puso mo, hindi ba? Ang mukha ng babaeng ikinama mo noon, naalala mo ba? Lumakas ang paghinga ko pero pinigilan ko ang sugurin siya. Madadaan sa madugong usapan ang lahat pero paaminin ko siya sa paraang ayaw niya. Shut his viking mouth, singhal ko kay Virgo. Muli nilang ikinadena si Axel. They put the tape on his mouth. I signaled Erwin to open the door beside him. That's where we are keeping Marilia. Pinalabas nila ito habang nakapiring.
Isa glanced at Harith and saw that he is almost done. Pinaupo nila sa isa pang silya si Marilia na nanginginig na sa takot. Hand me that pocket knife, I instructed Ray. Agad naman niyang ginawa ito. Inabot ko yon at inalisan ng piring si Marilia. Nanlaki ang mga mata ni Axel at nagpumiglas ito. Kada tanong na hindi mo masasagot, hihiwain ko ang mukha ng girlfriend mo. Ang mukha pa naman niya ang puhunan niya, malamig kong sambit. Nagsimulang magtubig ang mga mata ni Marilia at mas lalong nagpumiglas si Axel nang itapat ko ang kutsilyo sa mukha ng girlfriend niya. This is my side I don't want Tatiana to see. I am not a saint, I don't show Mary. They are right, I'm ruthless, heartless, and become forceful when badly want something. Idadaan ko sa dahas makuha lang ang gusto ko. Kaya sa larangan ng car racing, takot silang lumaban dahil ayaw nilang tumaob ang sports car nila. Ray, did you know that, went to the Philippines 6 months ago? Unang tanong ko kay Axel, palagi kong sinisigurado na walang nakakaalam na nasa Pilipinas ako dahil ayokong may makaalam sa kahibangan namin pareho ni Papa. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin kami pareho na babalik si Mama. Umingay ang alarm, hudyat na may sumusubok pumasok sa entrance ng headquarters. Maya-maya ay bumukas ito at pumasok si Ace, suot ang kanyang galit na mukha. Let your men handle this, Amon. Gising na si Tatiana, tapos ito ang inaatupag mo, mabilis ang lakad niya patungo sa akin. Inangat ko ang kamay ko para pigilan siya sa paglapit. Hinarangan siya ni Leo. Imbes na pagtuunan ng pansin si Ace ay binalingan ko si Axel. Sagutin mo ako, Axel, inalis ni Virgo ang tape sa bibig niya. Hindi siya sumagot kaya unti-unti kong pinadausdos ang kutsilyo sa mukha ni Marilia. Hindi pa bumabaon ang hiwa ay nagsalita na si Axel. Napangiti ako. Bibigay rin naman pala. I am stalking you to find a way so that I can frame you up, nanginginig niyang sagot. Please don't hurt Marilia, pagmamakaawa niya. Nagdilim ang mukha ko. Hindi na bago ang malamang maraming nagkaka-interes na sirain ang pangalan ko. Anong nalalaman mo tungkol sa pagbubuntis ni Tatiana kung ganoon? This time, I positioned the knee on Marilia's throat. Napasigaw si Axel sa taranta at humikbi na ang babae sa tabi ko. Naramdaman ko ang pagpigil sa akin ni Ace pero hinawi ko ang pagkakahawak niya sa akin. Stop this, Amon. What will you gain from this fraud, maring sambit ni Ace. Inilingan ko lang siya at ipinakita kay Axel kung paano ko idin ang kutsilyo sa leg ni Marilia. Nagdugo iyon at napasigaw sa sakit ang babae. I will confess. I will confess everything, just don't hurt the fiancé. Please. Please. Halos mahulog na si Axel sa kanyang kinaupuan. Good thing he's not making this hard for me. Pinaluhod siya ni Virgo. Nilingon ko si Ace at binigyan siya ng nakakalokong ngiti. I know you already know the father of Tatiana's child. Sit on that couch and let's hear Axel. Tell me if he is lying or not. I winked at him. Ace has wide connections. Kaya hindi ako magtatakha kung agad niyang nakuha ang impormasyong gusto niya. He will never step into this headquarters if he has no information to give. Inirapan niya ako at sumunod sa sinabi ko. Harith is done with his task. Pero unahin ko muna si Axel. You can start now, Axel, pagbibigay ko ng permiso. He nodded obediently. It all started when Marilia told me that you asked her to marry you. We are planning our wedding that time but it was delayed because Noy Company was bankrupted. Dahil sa galit ko, napagplanuhan kong sirain ang pangalan mo para kahit papaano ay bumaba ang rating ng kumpanya mo at umatras ang ibang investors. Nagkataon na nasa Pilipinas ako noong nagbakasyon ka roon. You went to a bar that night and got drunk. Ang plano ko lamang noon ay kunan ka ng video na gumagamit ng drugs. But I found out that the drugs I bought was fake and it has another side effect. I paid the waiter to put it on one of the alcohols you've ordered. You have consumed them all and began losing your sanity, napapikit ako. What the heck? Did I consume drugs out of early knowledge? Pinigilan ko ang sarili ko na suntukin siya. Wala sa plano ang sumunod na mga nangyari. Kinunan ko ng video ang bawat galaw mo. I thought you are going to punch Spencer or make a scene there. Alam ko ang family history nyo kaya inasahan ko talagang siya ang pagbubuntunan mo ng epekto ng drugs sayo. Lumapit ka kasi sa gawin nila. Pero iba ang nangyari. Napagkamalan ka ng isang babae na kakilala niya.
Because you are drunk, your assistant Ray followed you on that bar and your bodyguards to take you home. But you resisted and insisted to just drop you both on a hotel because the woman is forcing you to drive her on the hotel she has checked in. Sinundan ko kayo hanggang sa bumaba kayo sa Romania Hotel. I recorded everything. Watch the private video you have obtained. It is a compilation of the evidences. Ako ang gumawa noon dahil sa akin ipinagkatiwa ni Roman ang data mo dahil may nangahas daw na kunin yon. He trusted you because you are the most influential business tycoon in the world dahil ayaw niyang mabangga ka. He protected your privacy. Sinira ko nga lang ang tiwala niya sa akin dahil ibinenta ko ang buong pribadong data kay Spencer Coleridge. Hindi ako makapagsalita. Kung ganoon ano palang hinahabol ko. Ang ebidensya na may nakasama akong babae sa isang hotel. O ang ama ng pinagbubuntis ni Tatiana. And my blood becomes excited. Then my heart pumped faster. Hindi ko alam at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Kung totoo ang sinasabi ni Axel kung ganoon si Tatiana ay. Spencer's excuse is to take back his woman from you. Doon ko lang na-realize na totoo ang rumor na nagpakasal ka na pala. That's when I realized that you married that woman. The same woman from that bar. The same woman you brought to Romania Hotel. Kasi ang sabi ni Spencer ay inagaw mo ang girlfriend niya. Muli akong nagkaroon ng pag-asa na sirain ka ng buo. Nakipagsabuatan ako kay Spencer. Ako ang magpapanggap na ama ng pinagbubuntis ni Tatiana Allison para paghiwalayin kayo. Pero hindi siya pumayag dahil nakumbinse siya ng babae na mahal niyo na ang isa't isa. Hindi pa niya nakikita ang buong video dahil pinalock ko mismo kay Roman ang data. Ayaw niyang ibigay sa akin ang original data kahit ibabalik ko ang pera sa kanya. That's when I decided to get it from him, Eli Hook or Eli Crook, pagpapatuloy niya. Continue, bagot kong sabi nang tumigil siya ng ilang sandali sa pagsasalita. Nakuha ko ang original data bago pa lang maibigay ni Spencer iyon sa ex niya. He managed to crack the codes with the help of Liam Osorio. That's a relative established a fake copy from it bago ko pinalock muli kay Roman. Tulad ng naging plano ay magpapanggap ako bilang ama ng pinagbubuntis ni Tatiana. Ipinadala ko ang fake copy sa nabanggit na private investigator ni Spencer. Kinagat nila ang pain ko kaya maayos lahat ng flow ng plano. Pero hindi ko alam na mahirap mauto ang babaeng iyon. Sa sobrang inis ko ay kinulong ko siya sa silid kung saan kami nagkita at nilagyan ng smoke grenade ang loob. Nabitawan ko ang hawak kong pocket knife. Nilingon ko si Ace. Inutusan niya si Harit na buksan ang private data na nakuha namin. Different videos played on the screen. Yunlei eyes was then glued to the woman who appeared on the screen with me. She looks drunk while I'm holding her on my arms. On the next video, it was in the bar. I am dancing. I am desperately dancing beside her to get her attention. There are two different copies of that video that is being played on the screen. The one is a close-up video while the other was from the 8A footage of the bar. Bangka ba ang nararamdaman ko? Iba rin ang paraan ng pagkabog ng dibdib ko. Small tears streamed down on my face when I saw her delicate face clearly. She looks so drunk but the way she swings her hips wearing her satisfied smile made me lose my mind. Different videos continued playing but my mind focused on the scene I saw earlier. Para akong sirang plaka dahil paulit-ulit yon sa utak ko. Lumabas ako sa kwarto niya mismo. At siya rin ay doon lumabas. Kahit sa panghuling video kung saan ako ay naghihintay sa lobby ay siya ang nakita ko. It's Tatiana. The same Tatiana I know. And my wife. Damn it, I can't remember anything. I can't recall what happened that day and night. Galit kong binalingan si Axel at kinwelyuhan ito. What kind of drug did you give me? Bakit parang apektado rin si Tatiana? It's a fake drug from an underground organization, Olive Garden Pharmaceutical Company. Ang side effect niyon ay magigising kang nalimutan mo ang buong nangyari o ginawa mo sa 18 oras. Binibili ng mga taong may gustong kalimutan ang drug na yon. They scammed Mel but I swear, wala akong alam kung bakit at paanong hindi maalala ni Tatiana ang nangyari sa inyo. He raised his hands in the air. Inawat ako ni Ace sa kanya. It's because you both are drunk.
Fresh pa ang drogang nainom mo kaya kung may nangyari sa inyo ni Tatiana ay malamang na maapektuhan din siya, paliwanag ni Ace. Everything I felt, those insecurities, jealousy, and sadness. Lahat ay wala lang pala. Ang sarili ko lang ang pinagsiselosan ko. Naalala ko kung paano ako nagmakaawan sa harap ni Tatiana noon. Napapikit ako nang maramdaman ang kakaibang ginhawa. I bit my lower lip and did everything to suppress my tears. Hindi ako ilyak sa harap ng ninuman. After everything I've learned, agad akong pumunta sa ospital kasama si Ace. Dinatnan ko ang mga pinsan ko, si Tita Caroline, Papa, Tito Dominic, Nana M, Micah, at si Lola na mukhang kararating lang. They all look at me. Amon, where have you been? Hindi mo dapat iniiwan ang asawa mo, lalo na at buntis pala siya, si Tita Caroline. Nag-focus ang atensyon ko kay Tatiana. She is sitting on her hospital bed wearing a hospital gown. Isang inosenteng reaksyon ang ibinigay niya sa akin. I was lost in her beautiful smoking eyes until I found myself running towards her. Narinig ko pa ang singhap ni Papa, I've been looking for you. Saan ka ba naranggaling? Tanong ni Tatiana sa akin nang makalapit ako. Lumuhod ako sa harapan niya at niyakap siya ng mahigpit. I buried my face on her stomach until I felt my tears on my face. This is the second time cried in front of her. The last time cried, I begged her to stay and allow me to be the father figure of her child. But this time, I am crying because I am the real father of her baby, our baby. Nanaginip ako. Sa panaginip na leon ay umilyak si Aamon hindi dahil malungkot siya. Pero hindi ko rin matukoy kung bakit siya umiiyak. Nagising akong basa ang aking pisngi. The white ceiling and wall greeted my eyes. Naalala ko ang nangyari sa akin bago ako mawala ng malay. Pinakiramdaman ko ang saril ko pero maayos naman. Nanunuyo ang lalamunan ko pati ang mga labi ko. Bukod doon ay wala nang iba. It's okay, Tito. Hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Napabaling ang ulo ko sa gawin ng kung sinong nagsalita. I saw Micah and Daddy. They're both sitting on each of the single couch facing each other. Naghihiwa ng prutas si Daddy habang nakasandal ang ulo ni Micah sa backrest ng kanyang inuupuan. Hindi pa nila napapasin na gising na ako. Hindi iyan maganda. Matamlay kang tignan pero ayaw mong kumain, ani Daddy at inabot kay Micah ang platong puno ng nahiwang mansanas. Kahit 2 piraso lang ng mansanas ang kainin mo. Umiling muli si Micah. Sinubukan kong bumangon pero napadaing ako nang maitukod ko ang kamay ko kung saan nakaturok ang karayom at ditube. Alil, agad na lumapit sa akin si Micah at Daddy. Sumakit ang kamay ko. Naramdaman ko ang sakit na dumadaloy sa ugat ko. Mabuti at hindi iyon nagdugo. Tatawagin ko ang doktor mo, paalam ni Papa pagkatapos masuri ang kamay ko. Wala bang ibang masakit sayo? Nag-aalalang tanong naman ni Micah. I shook his head. Do you want to eat something? Hindi ka ba nakakaramdam ng pagsusuka? Wait, ipagsasalin kita ng tubig. Mukhang natataranta si Micah pero nagsalin din ng tubig pinagmasdan ko siya. Dahil naka-side view siya ay kita ko ang pagluha ng kanyang mata. Napaawang ang bibig ko. Sinisisi niya ba ang sarili niya sa nangyari? Inabot ko ang baso at uminom. Pagkatapos ay inilapag ko sa side table. Nang makalapit sa akin si Micah ay agad kong hinuli ang kamay niya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na itago ang kanyang pag-iyak. Bakit ka umiiyak? I tried to wipe her tears. Mas lalo lang siyang naiyak. Hinigit ko siya at niyakap. Sa aming dalawa, siya ang pinakamadaling maiyak. Mukha lang siyang palaban pero Micah is a soft person and she's very sensitive. Kunting kamalian niya lang ay iyakan na niya at magugilty agad siya. Tiad, sorry. I thought it's gonna hose you. Nasundan iyon ng hikbi. Hinagod ko ang likod niya. Ano ka ba, hindi pa ako mamamatay. Smoke grenade lang iyon. Kahit na ang totoo ay hiniling ko rin na sana ay huwag muna akong mamatay. Hindi biro ang smoke grenade inhalation. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos. Kay kasalan ko iyon. Kung naging mas maingat sana ako, hindi ka malalagay sa panganib, iyak niya. Hey, hush now. Don't blame yourself. Lahat tayo nagkakamali. What happened to me is part of SA fate.
Sigurado akong may dahilan kung bakit nangyari ito, alo ko sa kanya. Kung hindi dumating ang asawa mo ay hindi ko alam ang gagawin ko. Tahan na. I don't blame you. Umiyak siya ng umiyak. Saka lang tumahan nang dumating ang doktor at ang nurses para check ang vital signs ko. Isang oras ang lumipas nang biglang bumukas ang pinto at naunang pumasok si Tito Maximo, kasunod ang magpipinsan pati ang isa mga tita ni Aamon. I wondered in the eyes on each of them to see if Amon is with them. Pero wala siya. Saan ba siya pumunta? How are you, Hija? Wala bang masakit sa'yo? Tanong sa akin ni Tita Caroline. Ang mama ni Ace, maayos po ang pakiramdam ko, malumanay kong sagot. Nagsunod-sunod silang lumapit sa akin. Pero lahat sila ay mukhang masigla at masaya. Ngiting-ngiti ang magpipinsan lalo na si Lan at Ace na nagbubulungan pa sa likod. I glanced at Luisa and she is pouting her lips with her eyes glued on my stomach. Napatingin tuloy ako sa aking tiyan. We brought something for you. Kumain ka ng maraming prutas. I actually made porridge and I've brought you some. Thank you, Tita Caroline. Thank you all for coming. Hindi naman malala ang inabot ko. I am feeling good, pinasigla ko talaga ang tono ko. Tita Caroline jiggled together with Luisa. Nakisabay sa kanila si Tito Maximo na dala-dala ang platong puno ng prutas. I don't know what's making them jiggle. Napapailing-iling si Daddy pero nangingiti rin siya. Even Michael looks very pleased. Ako lang ata ang inosente rito dahil lahat sila ay mukhang masaya. Dapat ba magmukhang masaya kapag bumibisita ng pasyente? Hisa, are you feeling sick late, Dese? Malambing na tanong ni Tita Caroline at pinaglaruan ang buhok ko. Napaisip tuloy ako. Bukod sa nagsusuka ako at paiba-iba ang mood ko, ay wala naman akong ibang nararamdaman. Normal na iyon dahil buntis ako. Pero hindi naman nila alam na buntis ako kaya sinabi ko na lamang na hindi naman. That's normal. May mga babae namang hindi nakakaramdam ng sintomas ng pagbubuntis sa first o second trimester, baling ni Tita Caroline kay Daddy at Tito Maximo. In my heart thumps fast. Oh my God. Nanlaki ang mga mata ko. Papaanong? Hindi naman siguro nila nalaman na. Tatiana, kung makakaramdam ka man ng pagsusuka ay normal lamang iyon. You are pregnant kaya huwag kang matatakot, okay? Halos lumuwa ang mga mata ko. Dios mio! Nabuking na ba ako? Buntis ako, gulat kong tanong sa kanila, hindi dahil sa hindi ko alam iyon, kundi para kumpirmahin kung alam ba nila na buntis nga ako. Tumango si Tita Caroline. Nasaan ba si Aamon? He's got to be aware that his wife will have mood swings and rapid cravings. Natutup ko ang bibig ko. Alam na nila na buntis ako. At talagang ini-expect nila na si Aamon ang ama ng anak ko. There will be times where you're feeling irritated for no reason. Pero dulot lamang iyon ng pagbubuntis mo. Minsan pa nagiging emotional ka na lang bigla. I was so sensitive noong pinagbubuntis ko pa si Ace. Kunting amoy lang ng isang bagay ay masusuka na ako. Pareho tayo na hindi nakaramdam ng sintomas ng pagbubuntis sa first and second trimester, ay ayos lamang iyon. It's normal, mahabang paliwanag ni Tita Caroline na tumatango-tango pa para kumbinsihin ako. Naiyak ako bigla. Paniguradong makakarating kay Daddy at Mommy ito dahil nalaman ni Daddy na buntis ako. Pero ang problema ay hindi pa kami nakakapag-usap ni Aamon. Hindi ko po pwedeng sabihin na lang na siya ang ama ng pinagbubuntis ko. At mas lalong hindi ko maaaring aminin na hindi siya ang ama. Nasaan ba siya? Kanina pa siya wala. Pakiramdam ko tuloy ay iniwan niya ako at ayaw niyang makisawsaw sa usapan na ito. Mas lalo akong naiyak nang maisip iyon. Oh, she's happy tears of joy. Kaya hindi agad nalaman ng mag-asawa na nakabuo na pala sila dahil hindi siya nakaramdam ng sintomas, si Tito Maximo. Congratulations, Tatiana, pagbati sa akin ng magpipinsan. Tumango-tango na lamang ako habang umilyak. Kung alam niyo lang kung ano ang inilyak ko, tawagan niyo si Aamon. Saan ba nagsusuot ang batang iyon? Hindi niya dapat iniiwan ang asawa niya, ngayon ay napuna ni Tita Caroline na hindi pa dumadating si Aamon. Ace excused himself to call Amon.
Nagpatuloy naman ang iba sa pag-uusap habang inaalo ako na normat lang daw ang maging emosyonal kapag masaya ka. Mukha pala akong masaya sa paningin nila. Dumating pa ang lola ni Aamon at mas lalong nadagdagan ang problema ko nang sabihin niyang malaki talaga ang inaasahan niya sa aming dalawa. They even talk about their preferred gender for our baby. Luisa wants a baby girl so that she can spoil my daughter. But majority wants a baby boy. Natatawa na lamang ako. I realized that I don't really need to go hard on myself. Napaka-killjoy ko naman kung lahat sila nagsasaya habang ako ay patagong tumatangis. Saka lang guminhawa ang pakiramdam ko nang dumating si Nana galing sa mansion para kunin ang niluto ng mga kasambahay. I actually want the homemade dishes, kaya malaki ang nakain ko habang nakikipagkwentuhan sa kanila. What is your thought if it is a baby boy? Tanong sa akin ni Luisa. Magkatabi kaming nakaupo sa hospital bed. Mukha talaga siyang masaya. She even touched the belly and her eyes widened because she felt the baby bump. Girl or boy, both are okay with me. I will spoil them. Kung baby boy ay gusto ko malaki ang pinagmanahan sa ama. Kung babae naman ay gusto kong sa akin niya mamana ang hugis ng kanyang mga mata, mukha, at kulay ng balat, sagot ko habang inisip ang magiging itsura ng anak ko. Pero pakiramdam ko lalaki ang baby mo, Shigijel. Ang sabi kasi nila, kapag blooming ang buntis ay kasama sa mga senyales na lalaki ang dinadala niya. Napahawak ako sa aking mukha. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan pero. Blooming ba ako? Tanong ko. Bigla akong namula nang maisip kung nagagandahan ba sa akin si Aamon. Simula talaga nang maikasal kami ay nagiging conscious na ako sa mukha ko. Pakiramdam ko ang pangit ko lagi kaya nag-i-effort talaga akong mag-ayos para hindi ako masabihang pangit ni Aamon. Ang bango niya palagi kaya halos maligo na ako sa sarili kong pabango sa tuwing naglalagay ako niyon. Oh God, Luisa rolled her eyes. You don't have a clue how naturally beautiful you are. If you are into modeling, baka maraming talent scout ang mag-agawan sa'yo para lang pumirma ka sa agency nila, she said full of honesty and pinched the nose. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Luisa complimented me. Umiti siya ng malapad bago magpaalam na tatabi muna kay Micah dahil may natandaan siyang sasabihin niya sa kanya. Nagtagal naman ang isip ko sa sinabi niya sa akin. I really want is baby boy. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Aamon at Ace na kanina pa namin hinihintay. Lumakas na ang kabog ng dibdib ko nang magtama ang tingin naming dalawa ni Aamon. Parang namiss ko siya bigla. Hindi pa nag-iisang araw pero pakiramdam ko ay nawala siya ng ilang taon. Aamon, where have you been? Hindi mo dapat iniwan ang asawa mo lalo na at buntis pala siya, si Tita Caroline na pinapaypayan ang sarili. Hindi sumagot si Aamon. Nanatili sa akin ang kanyang mga mata, kaya mas lalo akong nakaramdam ng kaba. This is a different nervousness. It's accompanied by excitement and satisfaction. Gusto ko na agad tumakbo papalapit sa kanya pero pinigilan ko ang sarili ko. Nakakahiya naman kung bigla na lang akong maglambing sa asawa ko. Pero nagulat nga lang ako nang makita si Aamon na tumakbo papunta sa akin. Yeah, my heart jumped. TV been looking for you. Saan ka ba nanggaling? Tanong ko sa kanya nang makalapit siya sa akin. But I saw the mixed emotions in his eyes. Lumuhod siya sa harapan ko. Nanlaki ang mga mata ko dahil pwede naman siyang umupo sa tabi ko. Parted my lips to say something but I couldn't utter any word when he hugged me and buried his face on my stomach. Gulat kong tinignan ang mga kasama naming pinapanood ang bawat galaw ni Aamon. Tita Caroline and Madam Madeline become emotional. Hinawakan ko ang balikat ni Aamon para pakalasin sa yakap pero naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. He is crying. In my eyes watered. Hindi siya magiging emosyonal kung walang nangyari. What's wrong? Did something happen on your eye here? Mahina kong tanong sa kanya. Hindi siya sumagot. Sumagi sa isip ko ang napanaginipan ko kanina. Congrats, Jude. Magiging tatay ka na. Ani Tres at Luis na tumatawa sa gilid. Mas naramdaman ko ang paghigpit ng yakap ni Aamon sa akin. I raised my hand and patted his head. Magpapahangin lang kami sa labas, paalam ni Nalan, Ace, Tres, Fourth at Luis. Sabay-sabay silang lumabas.
Sumunod namang nagpaalam at lumabas si Micah at Luisa. Hanggang sa nagpaalam na rin sa akin si Tito Maximo, Tita Caroline at Madam Madeline. Huling lumabas ay sina Daddy at Nana. I was left alone with Amon. Doon ko lamang napuna ang malilit niyang hikbi. Spouted in my lips. Hindi ko alam kung bakit siya umiyak pero parang may humaplos sa puso ko. Hinawakan ko ang magkabila niyang balikat para pakalasin siyang muli sa yakap. Akala ko ay hihigpit muli ang kanyang pagkakayakap sa akin pero hindi. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Are you okay? Ang unang tanong na sumagi sa isip ko. He nodded. Ngumiti siya kahit basa na ang kanyang magkabilang pisngi. Natawa na lamang ako. Pinunasan ko ang mga luha sa kanyang mukha. Pagkatapos niyon ay agad niyang hinuli ang kanang kamay ko at inatake ito ng halik. Napangiti ako. Get up. Dito ka umupo sa tabi ko. I softly patted the semi-foam hospital bed. Sinunod niya ang sinabi ko. Umupo nga siya pero masuyo akong hinigit para paupuin sa kanyang kandungan. Para hindi na ako makipagtalo ay sumunod na lang din ako sa gusto niya. Pero maya-maya ay gusto niya namang palitan ang posisyon naming dalawa. Nabibigatan ka ba sa akin? Nahihiya kong tanong. No, you'll still sit on Isva's lap but straddle me. I want you to face me, Anya at suming hot. He never let go of Isva's wrist. Para naman akong mawawala. Hindi naman ganoon kahigpit kaya hindi namula ang balat ko. I followed what he said. Ngiting-ngiti siya nang makita kung gaano kalapit ang mukha namin sa isa't isa. Inangat ko ang kaliwang kamay ko para ayusin ang ihitube sa likod niya. Then glunged my arms around his neck. So kavig did you tiresay? Inagawan ka ba ng candy ng kung sinojo? He chuckled. Hindi. Binigyan ako ng isang garapong candy, pinalaki ko ang aking mga mata para kunwaring namangha ako. Tears of joy iyon kung ganoon, uha. Napakalaking biyaya iyon. I couldn't ask for more, he said huskily. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Sa tuwing sinusubukan ko siyang basahin ay mahirap siyang basahin. Pero may mga oras na madaling basahin ang ekspresyon ni Aamon. Tulad ngayon. I can see happiness and gratefulness in his eyes. The way he stares at me, para akong lumulutang. Is it normal to see and assume that he looks so done in love? I feel sexy and proud knowing that he's only like this to me. He acts as if I am the most beautiful treasure in this world. Muli ay naramdaman kong para akong inaanod ng kanyang mga mata. I have plans for us. Gusto ko lang ipalam sa'yo. Inangat niya ang kamay niya at sinikop ang tumakas na hibla ng buhok ko. Palagi ka namang may plano. It's a different plan. Not just for the two of us. Say for instance, you and Isa, plus our future children. Us? Family, lumapad ang ngiti niya nang banggitin ang panghuling kataga. Have a smile crept on Enzo's lips. Ito naman excited na agad na magkapamilya. You still have to wait until give birth to Jinbei first child, is a glance at Denwise to match. Bumungis-ngis siya. Of course. I can wait. I also need to prepare since it's your first pregnancy. First child should be spoiled. Para akong tinakasan ng lakas. He's freaking serious. I leaned my forehead on his. Ayos lang talaga sa'yo ito. Hindi mo babawiin ang sinabi mo sa akin dati, paniniguro ko. Wala akong babawiin. Lalo na At ano? Hindi niya ako sinagot. Mas lalo lang siyang ngumiti. Kumunot ang noo ko. Iba ang kutob ko sa mga ngiti niya. You look so happy. Baka naman hindi lang isang garapon ang binigay na kandi sa'yo. I kissed his nose. Humalakhak siya sa sinabi ko. Didn't order anything but truck full of blessings has come. You don't have a clue how happy and grateful am, sweet earth. Gusto na kitang luwi sa bahay, nahimigan ko ang tuwa sa kanyang boses, parang gusto ko na ring umalis dito. I missed our morning and afternoon cuddle. Hindi ako makagalaw-galaw dahil may dextrose ako. Saan ka ba galing kanina? Umayos ako ng upo at pinagmasdan ang kabuuan ng kanyang mukha. Secret muna. Baka pag nalaman mo ay manganak ka nang wala sa oras,
Kinurot ko ang braso niya at mahina itong hinampas. Matagal pa ang due date call kaya nga. Baka ma-rush. Isang hampas ulit ang inabot niya sa akin pero humalakhak lamang siya. May tanong ako, bigla niyang iniba ang usapan. Ano? Paano kung mas pogi pala sa akin ang ama ng anak mo? Hihiwalayan mo ba ako? Halatang pinipilit niyang maging seryoso. Amon pouted his lips. Ang kaninang duda ko ay nawala at bigla akong natawa sa mukha niya. He's still handsome and good-looking but the way he pouted his lips is exceptionally hilarious. Parang nanghihingo ng kiss. Kahit na mas pogi pa siya sa'yo ay hindi kita hihiwalayan. Pero mabuti na iyon para good-looking ang anak ko, give him a smack kiss. He pouted even more. Hindi ko na napigilan ang matawa ng malakas. Hindi kita hihiwalayan. Baka kasi mas good-looking ka sa kanya kapag nakapout. Di mamimiss ko ang nakanguso mong mga labi. Pero paano naman kung mas masarap pala siya, kaysa sakin bigla akong pinamulahanan. Hinampas ko ulit ang braso niya. Ano ba iyang pinag-isip mo, mas masarap magmahal? Ikaw itong kung ano-anong inisip. He burst into laughter and tried to tickle me. Nahiya ako sa sarili ko. Mas lalo siyang natawa nang makita kung paano sumimangot at mamula ang mukha ko sa harapan niya. He pinched the nose. May posibilidad na mas mayaman siya, mas gwapo, mas sweet, mas masarap magmahal. At higit sa lahat ay masasaya ka sa kanya, kasi may anak kayo. Bigla akong nalungkot. Amon, are you feeling insecure? Umiling siya pero hindi ako naniniwala. He won't mention this kind of topic if he is not jealous. Namuo ang luha sa aking mga mata. Can we stop talking about it? Pakiramdam ko tuloy ay guilty now, tears fell. Sumakit ang dibdib ko bigla. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit ka gitil, I'm happy. Hindi ako naiinggit. Bakit naman ako maiinggit, bubuo rin naman tayo ng pamilya. Malaki at masayang pamilya. Isang dosenang anak na kamukha ko lahat. At isa pang dosenang anak na kamukha mo lahat, imbes na matuwa sa sinabi niya ay mas lalo lamang ako naiyak. I wish I could speed up the time. What did you say? Tanong ko nang hindi niya inulit ang sinabi niya kanina. Umiti lang siya sa akin. He looks down hot but it is not the right time to compliment him. If my husband is so handsome. Hindi ako mapapagod na titigan siya buong magdamag. Nakakahiya naman. Kung ano-ano ang pinag-iisip ko sa tuwing nasa harapan ko siya. Timikim ako. Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Mas lalo lang lumapad ang ngiti niya. He shook his head. Ang sabi ko ay maganda ka. No. Ang layo ata niyan. I heard something like relieved and child. Kinurot ko ang braso niya. Hindi ko siya narinig ng maayos kanina pero may klarong dalawang kataga na narinig ko. Unless iba ang pagkaka-interpret ko. Drained, you wouldn't believe me if I say it again, Anya. What were you trying to say? Bakit naman hindi ako maniniwala? Kasi ang sabi ko malamig ang araw. Isang kurot ulit ang inabot niya sa akin. Kung ano-ano ang pinagsasabi niya. Maya-maya inaging seryoso ang kanyang mukha. Kinabahan ako agad. Para namang may hulugin siyang bomba rito. What if, he thrilled. Anticipated his words. Bumuntong hininga siya bago inangat ang mga kamay sa aking magkabilang pisngi. What if I tell you that I'm the one you've been looking for? Seryoso nitong tanong kumunot ang noo ko. Ang alin? Isa lang naman talaga ang hinahanap ko. Kaya kabado ko siyang tinignan para pakinggan ang kanyang sunod na sasabihin. Ito na naman kami sa usaping ito. Huwag naman niya sanang maisip na. Ako ang ama ng dinadala mo. He flashed a smile. Natahimik ako ng tuluyan. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sinabi niya ba iyan para maibsan ang sakit sa puso niya? As can almost hear a cricket after a while. Tanging ang kanyang paghinga at kabog ng dibdib ko ang aking naririnig. Sabi na nga ba? Hindi ka maniniwala. He pinched my cheeks. Siguro dahil masyado akong madaling maging emosyonal kaya agad na nagtubig ang magkabilang sulok ng aking mga mata. Ayoko namang mahirapan kaming dalawa.
Ang kaso ay mukhang matatagalan bago makakuha ng impormasyon si Micah dahil nagpaalam si Gilo na may pupuntahan siya. You don't have to say that to comfort me or to comfort yourself, Amon. Huwag mong lokohin ang sarili mo, naiyak kong sabi. Sweetheart, I've been fooling myself the whole time, didn't know anything. I asked you to stay and even convince myself to be the father figure of your baby. Pero hindi ko gagawing biro at palusot sa sarili ko ang alam kong totoo. Sobrang saya ko. Sobra dahil ang pinapangarap ko at nagpapasakit sa aking puso noon ay akin naman talaga. Hindi ko kailangang mangamba, mangarap at maging delusyonal. Inawang ko ang aking bibig para makahinga ng maayos. Hiniling ko rin naman dati na si Aamo na lang. Na magkaroon sana ng himala. Pero parang malabo iyon. Elba ang mundo namin. As don't even know if he has visited Philippines. Parang hindi ka panipaniwala na ang katulad niya ay nagawa ang bagay na iyon. Baka sa malalaki at malalawak na country lang yan nagpupunta. Nangarap din naman ako at nagdasal na sana ikaw na lang. Pero masyadong imposible iyon. Hindi mo siguro ako bibigyan man lang ng isang sulyap kung nagkita nga tayo dati. Ilbavy voice cracked. Humalakhak siya at napailing. Baka ikaw yun. I was desperately dancing beside you just to get your attention. Tapos ikaw ay hindi man lang ako binibigyan ng tingin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanlaki ang mga mata ko. Alam niya bang nagsimula ang lahat ng iyon sa bar? Pero wala akong maalaala na may nagsasayaw sa gilid ko. Nakatuon lamang ang mga tingin ko kay Spencer noon. Aamon, did you try to investigate? Tanong ko para makasigurado. He nodded. Really? To hurt yourself? You don't need to do that. Kasi gusto kong makatulong sa'yo. Pero iba pala ang plano ng Diyos sa akin. Mas maganda. Resulta lang ang gusto ko pero sobra-sobra ang ibinigay sa akin. I-pouted in by lips. Papaanong ikaw ang lalaking iyon? Baka ibang lalaki ang sinasati mi hindi ko sinabing he. I said me, myself and isa, he looks so positive and proud. Kung nagpa-imbestiga ka, at susubukan mong kumbinsihin ako para tapos na ang lahat, ay hindi talaga kita paniniwalaan. Isa saw the videos and FV watched them multiple times, malabong ikaw ang lalaking iyon, bumuhos ang mga luha ka, sumasakit ang dibedib ko sa usaping ito, kaya ayokong pag-usapan natin ang bagay na ito kasi nagiging emosyonal ka. You always think the other way. Palagi na lang kitang napapaiyak. He wiped my tears and planted a soft kiss on Isabe's forehead. No, we will clear this out. Papaano mo nasabing ikaw ang lalaking nakasama ko noon? I badly want to believe him. Pero kahit pinangarap ko na siya na lang ang sana ang ama ng baby ko, ay gusto ko pa rin ang pruweba. Paano kung bigla na lang may dumating na ibang lalaki tapos siya pala ang tunay? Do you want proof? Para matapos na ito, maangas niyang hamon sa akin, D.A. Brow shot up. Kahit sa ganitong sitwasyon parang sobrang proud siya sa sarili niya, you will never get the private data from that hotel. I stated a fact. Paanong hindi? I own Romania Hotel now. Paano ba iyan, Tatiana? Napasunod ko nga ang may-ari ng sikat na hotel na iyon. Ang makuha pa kaya ang private data? Hindi na ako magtatakha na alam niya ang pangalan ng hotel kasi nagpa-imbestiga siya. Pero ang malaman sa kanya iyon ay hindi ako makapaniwala. How great you are. Leong ni-hire nga naming private investigator, hindi makuha sa hotel na iyon sa higpit ng seguridad at tayog ng paninindigan sa kabilang mga customer. Pinaningkitan ko siya ng mga mata. You forgot how business empire works. Baka nakakalimutan mong hari nila ang pinakasalan mo. Huwag mo akong angasan. Asa ng private data kung ganoon, hamon ko sa kanya, on FE headquarters, kung tama ang sinasabi ni Aamon ay hindi ko alam kung ano ang i-react ko. Pero baka magsaya ako, tatalon sa tuwa, o manganak ng maagal Aamon has been watching every reaction, masyado ata akong napaghahalataan. Parang napapanatag na ang loob ko ng paunti-unti. I trust him. Pero hindi sa bagay na ito. Anak ko ang pinag-uusapan namin dito. Hanggat walang pruweba ay hindi ako bibigay. He pulled me closer to him. Nagpasyanod naman ako. I cried on his chest.
Suminghot ako, hindi nakatakas sa pang-amoy ko ang kanyang bango. Nakaka-addict naman. Ewan ko ba bakit ang bango niya lagi. Palagi na lang naaakit ang pang-amoy ko kahit noong unang beses na malapit ang katawan namin sa isa't isa, ay nagustuhan ko na agad ang bango niya. Parang pinaglilihian ko pa ang bango ng isang ito. Ang bango mo naman, Aamon, hindi ko na napigilan ay naisatinig ko ang nasa isip ko, tumawa siya ng malakas dahil sa sinabi ko. Nag-uusap tayo dito ng seryoso tapos isisingit mo pa iyan, natatawa niyang tugon. Lynn held his scent and closed the eyes to savor this moment. I always have the opportunity to do this but I'm always nervous when he's around. Kaya talagang bihira lang ang ganito. Natawa ako nang maalaala ang dati. When he talked and asked himself if he smelled bad or if he needs to change his mouthwash. Parang kailan lang ay hindi ako kinikilig sa mga galaw niya. Pero ngayon ay gustong-gusto ko kung paano niya pasayahin ang puso ko. It was Monday. At ang usapan naming ipakita sa akin ang private data ay nakalimutan na, ayoko namang pilitin siyang ipakita nga talaga iyon sa akin. Pero alam kong may nakuha siyang ebidensya. Hindi lang ako naniniwalang buo lahat. Nasa opisina ako nang nagkakalkal ako sa aking bag kakatapos lang ng virtual meeting ko kasama sina Daddy. I am using the office Amon has prepared for me. Maayos ang lahat at komportable talaga ako. Kumakanta pa ako nang makita ko ang flash drive na bigay ni Micah sa akin noon. Hindi ko pa yun na-open. She said it contained the copy of the evidences they have obtained. Kaya agad kong isinaksak iyon sa laptop ko at hinanap ang file na sinabi sa akin ni Micah. Nanginginig ang kamay kong pinindot ang file. Lumabas ang 5 video clips at isang compilation of videos na naka-off. Isa-isa kong pinanood ang video clips. Nakatatlong ulit ako sa panonood sa ikatlong video, kung saan kapareha ng ipinadala sa akin ni Spencer sa email noon. Kung tama ang sinasabi ni Aamon ay masasabi kong hindi pa matibay ang ebidensyang ito, medyo mahaba nga ang buhok ng lalaki na nasa video clip kung saan papasok kami sa Romania Hotel hanggang sa papunta sa elevator. Pero ayokong maniwala agad hanggat hindi ko nakikita ang mukha niya. Mas masasaktan kami pareho kapag mali ang akala naming dalawa. Lee continued watching them. Pero nagtagal ako sa panonood sa ika-4 na video. Paulit-ulit kong pinanood iyon dahil sinuri ko at tinignan ang bawat tao na nakuha sa video sa loob ng isang bar. Pero bukod sa si Spencer ang klaro na kasama at kaharap ko sa bar ay wala nang iba. Kung meron man siguro ay natatakpan ng ibang tao dahil sa anggulo ng kamera. Dream want to obtain another copy of this video from that bar but in different angle. May nakita akong gumagalaw at sumasayaw sa gilid ko pero hindi kita dahil natatakpan ng ibang tao. I copied the 2 videos on Ezra's phone. The other one is when we're going inside Romania Hotel and the other one is in the bar. Ipapadala ko kay Sean para hindi ko na maabala pa si Micah at Gillo. Sean is Gillo's partner in crime. Madalang nga lang siyang makausap dahil gumagawa siya at tumatanggap ng underground investigation which is very dangerous. Elba siya kapag nasa trabaho. Sana lang ay makontak ko siya mamaya. Ang panghuling video ay noong paalis na kami sa bar. Laro ang mukha ko pero ang lalaking hinatak ko sa dance floor ay hindi makita dahil nakatalikod siya sa kamera. I replayed it 10 times when so many bodyguards who surrounded us. May dumating pang isang mukhang leader ng kanyang mga bodyguard pero hindi rin klaro ang mukha. Kaya it's useless. I tried to click the compilation video but it is locked. Akala ko ay napasukan ng virus ang laptop ko kaya kinabahan ako ng todo. Lumitaw kasi ang iba't ibang code na kailangang i-crack. Nalula ako sa dami ng binary codes na sunod-sunod na nagpakita sa screen ng laptop ko. ST. Nataranta na ako at napamura dahil doon kaya pinagpipindot ko ang cancel button. Oh and my God. No. Napasigaw na ako nang imbes na makancel lahat ay nanghingi pa ng code para makaalis ako roon. Biglang bumukas ang pinto. Agad naman akong napatayo at itinago ang laptop sa likod ko. Are you done? Tanong ni Aamon, 0 tandang bawas 0 o. You can wait outside. Magliligpit lang ako ng gamit, kalbado kong sagot. Pinasadahan niya ako ng tingin bago lumihis ang kanyang tingin sa likod ko. Mabuti na lamang at tumango siya at tahimik na lumabas ng room.
Muli kong tinignan ang laptop ko kung ayos na ba pero ayaw pa rin maalis sa lintik na codes na iyon. Brought my laptop with me. Busangot ang mukha ko nang lumabas sa opisina. Maraming files ang importanteng naroon. Nakasave pa naman sa laptop ko ang PowerPoint at ang buong report na para sa kumpanya. May plano pa naman akong i-propose na project. Curse you, Jillo. I should have told you to just keep the data but not to lock them. What's wrong, sweetheart? Full mood. Salubong sa akin ni Aamon at mabilis akong binigyan ng halik sa labi. Nagkaroon ata ng virus ang laptop ko. I can't retrieve the important files there, I replied, half-truth. Do you want me to help you remove the virus? I can call Harith. He's expert in that field. Mas lalo akong napasimangot. Hindi nila po pwedeng mahawakan ang laptop ko. Kung expert naman pala sa pag-aayos ng software malfunction ay hindi malabong alam niya kung paano manghack. If he can open and crack the codes, he will see the compilation video first. Magsusumbong iyon kay Aamon kapag may nakita siya. No. Ayos lang. Ang totoo niyan ay marunong si Micah sa ganoon. Gusto kong ako na ang gumawa habang tinuturuan niya ako. Pagsisinungaling ko dahil parehong sa marketing at planning lang kami marunong ni Micah. Hindi pa siya kumbensido pero wala rin siyang magagawa dahil kapag sinabi kong ayaw ko ay ayaw ko talaga. I'll decide to contact Jillo. Siya lang ang makakatulong sa akin. Nasobrahan sa paglalagay ng lock. Totoo ring napuno ng mark ang bawat video clips dahil original iyon. Para safe na walang makakopya. Gusto ko siyang sabitan ng medal ang kaso ay napalitan ang desisyon ko dahil sa nangyari. Aamon and Z ate our lunch in a restaurant near his company. Nawala muna sa isip ko ang nangyari sa laptop ko dahil pinagtitinginan kami ng mga tao. Halos lahat ata ng ibang customer ay hindi maalis ang tingin sa amin kay Aamon lang pala. Gusto niyang sa essay room kami pero umayaw ako dahil gusto kong makita ang tanawin sa labas. Pero ngayon ay parang gusto kong bawiin ang sinabi ko. Louisa called earlier. Nagpaalam siya sa akin na imbitahan kanyang mag-spa kasama siya. She wants someone to accompany her. Ani Aamon nang makaalis na ang waiter, hindi kami nakapag-bonding ni Louisa dati. Palagi siyang nag-aayang lumabas pero palagi ko ring palusot ay hindi maganda ang pakiramdam ko. Nag-iingat ako na baka ay malaman niyang buntis ako. But now that they know about my pregnancy, I no longer need to hide and act normal, though you said yes. I won't go hang out with her. Of course. I know that. Susunduin na lang kita pagkatapos nyo. Tawagan mo lang ako, okay? Tumango ako. Buti naman. Baka magtampo sa akin si Louisa. Masaya naman siyang kasama. Baka isipin niyang ayaw ko sa kanya, kaya palagi akong nagpapalusot para lang hindi siya masipot sa mga lakad namin. Dito ka na nila susunduin pagkatapos natin kumain, Anya. Napatigil ako sa pagsubo. Inangat ko ang tingin ko sa kanya. Nila. May ibang kasama si Louisa, nagtatakha kong tanong. Akala ko ay mag-isa siya kaya gusto niya akong imbitahan. Driver niya, sagot ni Aamon habang pinipigilang matawa. Normal na iyon kaya hindi counted si Manong kung sakali. Ang ibig kong sabihin ay kung may iba ba siyang inimbitahan bukod sa akin, wala. Kayo lang kinapatango naman ako. Ang bait naman ni Aamon, usually kasi ay hindi pinapansin o isinasama sa bilang ang driver at sasabihin na ang susundo sayo ay ang amo niya. Kaya nagtakha tuloy ako kung bakit niya sinabing nila. Humalakhak si Aamon. Say that word Manong in front of him and he will never get out of his penthouse again. Pinagtaasan ko siya ng kilay. Wallace si Ace. Bakit naman? He's your driver. Sinundan niya iyon ng isang pigil na tawa. Hanggang sa dumating ang order namin at kumakain na kami ay halos mabulunan siya dahil sa pinipigilan niyang tawa. As I don't know what's the matter. Pero sinabi niyang driver namin si Ace. Ibig sabihin ba iuwi niya rin si Louisa? Sasama siya sa amin at maghihintay? Like the usual driver. Mamaya mo muna isipin kung ano ang nagpapatawa sa'yo. Baka mabulunan ka, nag-aalala kong sambit. Mas lalo lang nadagdagan ang pagtawa niya. Be careful.
Don't upset your river today or else you won't arrive on your destination.